Mga kapatid, so kinagagalaw kong makapiling kayo ngayon para talakayin natin ang topic sa Come Follow Me ngayong linggo ng September 18 to 24. At ang paksa ngayong linggong ito is ang God loveth a cheerful giver, or mahal ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Tama ba yung pagka-translate ko doon? Ngayon, ito kasi yung time na si Pablo is may nakarating sa kanya na ang mga merong parte sa mga taga-Korinto na naghihirap sila. Gusto niya na matugunan yung mga paghihirap ng mga miyembro ng taga-Korinto. Kaya dito, isinulat niya itong mga bagay na ito upang mabigyan ng instruction yung mga taga-Korinto. Marami siyang mga binigay na mga magagandang punto para yung mga taga-Korinto is mas maging magaan yung pagbibigay nila. So, talakayin natin yan, yung mga bagay na yan ngayong gabi. So, parang sa panahon din natin ngayon. Actually, yung sitwasyon ni Paul nung panahon na yun is parang kagaya din natin. Sa simbahan natin sa panahon ngayon, merong mga bagay na ang mga miyembro ng simbahan is bago lang nagsisimula yung mga wards nila or mga branches. Yung iba ay nangangailangan ng mga instructions or mga tagubilin sa kanila dahil yung iba hindi pa nila alam yung ginagawa dahil bagong convert lang sila. So, yun ang kagandahan sa mga sulat ni Pablo sa mga miyembro ng simbahan sa iba't ibang panig ng lupain ng mga panahong yun. So, ngayon, dito, ang isang pinoproblema ni Pablo noon is may mga tao o may mga miyembro ng simbahan na nakakaranas ng kahirapan at gusto niya itong matugunan na naaayon sa mga turo din ni Hesukristo. At dito, kung babasahin natin, isa sa nagustuhan ko dito is yung sinabi niya sa, siguro kung simulan natin doon sa pangalawang Korinto, sa chapter 8. Ayan, sige, tingnan natin sa chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Ayan. So, kung sisimulan natin doon sa versikulo 13 hanggang 14. Ayan. Namin dito, sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba magaanan at kayo'y mabigatan, kundi ayon sa pagkakapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahon ng ito sa kanilang kakulangan. Tapos, kung itutuloy natin, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. So, doon, nagustuhan ko yung sinabi doon, yung salitang pagkakapantay-pantay or equality sa salitang Ingles. Sinasabi dito ni Pablo na kapag tumutulong, hindi mahalagang yung isa ay sarap buhay tapos yung isa ay hirap na hirap sa pagtulong. So, meron yung pagkakapantay-pantay na kumbaga na kung yung isa ay merong abundance o kasaganaan sa Tagalog, maglalaan siya dun sa nangangailangan. At kapag dumating naman sa panahon na yung na sumagana naman yung isa, siya naman yung may pagkakataon na magbahagi din dun sa mga nangangailangan.
So, yun yung isang nagustuhan ko yung sinabi, pagkakapantay-pantay or equality. Kasi hindi naman pwede na meron tulong ng tulong at yung isa ay sarap buhay na lang. O sabi nga dun sa verse 13 sa English, the other man be eased and ye burdened. So, hindi pwede yung ganun. So, kung itutuloy natin, sa panahon kasi natin, kapareho natin, nagkakatulad talaga yung sitwasyon nila noon tsaka sa ngayon. Sa panahon natin ngayon, maraming mga members ng simbahan ang nangangailangan din. Nga lang, kagandahan sa panahon natin ngayon is dahil sa mga modern day revelations, ay naging organized yung pagtulong ng simbahan sa mga miyembro. At sa panahon natin ngayon, meron tayong tinatawag ng mga Bishop Storehouse, fast offering assistance, mga ganyan. So, meron ng mga proseso. Pero lahat is nabibigyan ng pagkakapantay-pantay dahil ipinagkatiwala sa mga pinuno ng simbahan ang pagtulong. Pero hindi ibig sabihin na meron ng mga ganyang klase ng assistance or pagtulong kagaya ng fast offering assistance, yun na lang yung gagawin natin. Pwede pa rin tayong kumilos ng pansarili natin kung gusto nating tumulong sa isang tao na nangangailangan ng tulong. Yung pagiging masayahing, cheerful giver, masayang nagbibigay, is hindi ibig sabihin kailangan maging mayaman ka or may kaya ka or meron kang sobra tsaka ka magbibigay dun sa isang tao na nangangailangan. Hindi po ibig sabihin na meron ka lang labis kaya ka nagbibigay or meron kang sobra-sobra na biyaya kaya ka nagbibigay. So ibig bang sabihin noon kapag ikaw ay walang or ikaw ay kinakapo sa buhay, hindi na tayo magbibigay kasi meron tayong dahilan na hindi magbigay. So, yun, isipin po natin yung mga salitang ganun. Porque ba't tayo ay naghihirap din, wala na tayong pagkakataong makatulong sa mga tao na nangangailangan. So, hindi po kasi nasusukat doon sa hindi nasusukat ang pagbibigay dahil ikaw ay sa estado mo sa buhay. Ayun, yun yung gusto kong sabihin. hindi nasusukat yung pagbibigay base sa estado mo sa buhay. So, ibig sabihin ba kung mas mayaman, dapat mas marami yung naibigay? So, yes, kailangan maging cheerful giver tayo sa mga nangangailangan. So, pero yun nga, ang tanong kasi doon is, ano yung gusto mong ibigay? O yung buong puso o bukal sa kalooban mong maibibigay. Yun yung laging tanong doon. Hindi yung kung gaano kalaki. Pwede kasing magbigay ka, pero hindi ganun bukal sa kalooban mo kasi sobra lang naman sa yun. Or surplus sa English. Parang kagaya nung sitwasyon na nung si Jesus Christ, si Yeso Cristo is nandun sa templo at naguhulog yung mga tao ng abuloy. Meron doong isang widow o yung byuda at meron siyang 2 pilak na ibinigay niya. At sinabi nga ni si Kristo, sa lahat na nagbigay sa kanila,
siya yung may pinakamaraming binigay. Kasi, yun na yung, dalawa lang yung, maliit lang yun ibigay niya. Pero para sa kanya, buong buhay na niya yung binigay niya yan. So, again, hindi po natin susukatin yung pagbibigay natin kung gaano man yung kalaki. Pati ang tanong po lagi is kung gaano yung bukal sa kalooban nating may bibigay. Siguro, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Meron akong kakilalang miyembro ng simbahan noon. Ang estado nila sa buhay is isang kahig, isang tuka. Parang gano'n. Medyo naghihikahos din sila sa buhay. And dumating dun sa punto na meron din silang kapitbahay na member na nangangailangan din ng tulong. Pero hindi tumigil o hindi naging hadlang. Ayan, hindi tumigil. Hindi naging hadlang yung kalalagayan niya sa buhay para hindi niya tulungan itong miyembro ng simbahan na to. So, siguro, nung time na yon, hindi ko na natimbang. Pero sabihin na lang natin, merong 2 kilong bigas yung member na yon at yun is para na lang sa kanila yon siguro sa loob ng ilang araw. Alam ko na wala sila masyadong kinakain din. Pero nagawa pa niyang hatiin yung 2 kilong bigas na yon at ibigay yung kalahati dun sa nangangailangan. Kahit pa alam nila na sila mismo ay may pangangailangan din. So, sa tingin ko, yun ang isang halimbawa ng isang magalak na nagbibigay o masayahing nagbibigay, cheerful giver na walang kondisyon. Gusto lang niyan talagang tulungan kasi alam nung miyembro na yun kung ano ang pakiramdam ng naghihirap. Kagaya nga nung ibinahagi ko sa inyo kanina, dun sa una, sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na dapat merong pagkakapantay-pantay. So, itong miyembro na to, naramdaman niya at alam niya kung papaano magutom or kung papaano magipit. Nararamdaman niya o naiintindihan niya itong miyembro na to. Kaya kahit alam niya na sila mismo sa buhay is nahihirapan, nagawa pa rin niyang maibigay yung kalahati ng kung ano na lang yung naiwan sa bigas nila. Ayan. Sa tingin ko, nakukuha nitong miyembro na to, yung tinuturo ni Pablo. Ayun, pagkakapantay-pantay. At hindi naman naging pabigat sa kanya yon yung pagbibigay na. Because naging masaya siya kasi nakatulong siya dito sa member na to. Ayan. Excuse me. So, ayan po, yun yung sa nakikita ko na ibig sabihin ni Pablo doon sa pagkakapantay-pantay, sa pagtulong sa ating mga miyembro. Pero ganun pa man, hindi dapat natin binibigyan ng mga kondisyon yung mga pagtulong natin. Minsan kasi iisipin natin na para bang minsan pumapasok sa isip ng isang miyembro o kahit ng isang ordinaryong tao, bago siya tumulong, kailangan pa niyang pag-aralan kung sino yung tinutulungan. Minsan iisipin na, hindi nga masyado nagsisimba yan parang ganon. Minsan iniisip natin mga ganon or kaya nga nagkaganyan yan dahil ganyan yan para bang binibigyan na natin sila ng hinuhusgahan na natin sila na para bang sinasabi natin na kaya sila nagkaganyan is dahil kagagawa nila. So para bang pinipigilan natin yung pagtulong
dahil sa kondisyon nila sa buhay. Ganun ba yan? So, parang hindi ganun yung tinuturo. Pero merong magandang paliwanag dyan si Haring Benjamin about dyan na ibinahagi niya sa Mosiah chapter 4. Siguro kung sisimulan natin sa verse 17. Ito yung sinabi niya sa verse 17. Marahil inyong sasabihin, ang tao ang nagdala sa kanyang sarili sa kanyang kalungkutan. Kaya nga pipigilin ko ang aking kamay at hindi ibibigay sa kanya ang aking pagkain o ibabahagi sa kanya ang aking kabuhayan nang hindi siya maghirap, sapagkat ang kanyang mga kaparusahan ay makatarungan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, o mga tao, sa verse 18 na to, sino man ang gumawa nito, siya rin ay may malaking dahilan upang magsisi. At maliban na siya ay magsisi, roon sa kanyang ginawa, siya ay masasawi. Medyo mabigat yung sinabi ni Haring Benjamin doon. Magpakailanman at walang puwang sa kaharian ng Diyos. Mabigat. Sapagkat masdan, sa verse 19, hindi ba tayong lahat ay mga pulubi? Hindi ba tayong lahat ay umaasa sa iisang katauhan, maging sa Diyos, sa lahat ng kabuhayan na nasa atin? Kasuotan at sa ginto at sa pilak at sa bawat uri ng lahat ng kayamanan na nasa atin. Sa verse 20, sinabi at masdan, maging sa sandaling ito, kayo ay nananawagan sa kanyang pangalan at nagsusumamo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At pinahintulutan ba niya ang mga inyong mga pagsusumamo ay mawala ng saysay? Hindi. Kanyang binuhos ang kanyang espiritu sa inyo at pinapangyari na ang inyong mga puso ay mapuspos ng galak at pinapangyari na ang inyong mga bibig ay pigilin upang kayo ay hindi makapagsalita. Sadyang labis-labis ang inyong kagalakan. So, yan yung ibig sabihin ni Haring Benjamin na hindi dapat natin piliin o husgahan yung mga taong nangailangan ng tulong. Bagkus, kahit nga sa simbahan, wala na po yung tinatawag na kondisyon sa pagtulong. Wala pong ganun. Hindi po natin ginagawa yung mga ganun. Ang mga tagubilin po sa mga pinuno ng simbahan, kung merong miyembro ng simbahan na nangangailangan ng tulong, ay dapat tulungan. No? Hindi na para usisain pang mabuti. Kung siya ba ay nagbabayad ng hikapo, siya ba ay nagbibigay ng fast offering, siya ba ay palagi nagsisimba o mga ganon. Wala na pong ganon o walang ganon. Bagkus uusisain ng isang pinuno kung gaano ka-urgent yung pangangailangan niya. Doon titimbangin ng pinuno ng simbahan kung anong klaseng tulong ang pwedeng maibigay sa kanya. Wala pong kondisyon na ibinibigay. Ang kondisyon lamang po na ibinibigay is kailangan din silang tumulong sa kapwa miyembro nila. Kagaya ng binahagi ko ulit, babalik ulit tayo dun sa sa pangalawang Korinto chapter 8 verse 13 to 14 o yung pagkakapantay-pantay. Yan po yung pagkakapantay-pantay. Yan yung gusto kong ginagamit na salita ni Pablo para sa mga miyembro. Pero meron siyang sinabi si Pablo sa pangalawang Korinto chapter 11 verse 3. Tingnan natin sa Tagalog. Medyo nahihirapan ako sa sa English. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Ito po yung sinabi niya. Sabi niya, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuan, ang inyong
walang malay at malinis na pag-iisip kay Kristo ay masamain. Ayan. So, pinag-iingat po tayo na, yun nga, baka magaya tayo kay Eva na matukso tayo sa mga sinasabi ng oposisyon. Mabigyan tayo ng mga maling katuruan sa pagtulong sa ating kapwa. Kumbaga, ang pagtulong po sa kapwa, ang ibig sabihin ni Pablo is napakasimple. Hindi po siya ganun kakomplikado. No? Pero ngayon, sa panahon natin, minsan, para sa akin, nung binabasa ko yung versikulong yun, na huwag mabahiran. No? Sabi nga ni Pablo, ako ay natatakot, baka sa anumang paraan, kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip kay Kristo ay pasamain. Kasi, minsan, naalala nyo yung tayo ay, minsan, tumutulong tayo sa isang tao kasi meron tayong hinihinging, hindi man natin sinasabi, meron tayong hinihingi o inaasahang kapalit. Maaring pabor or maaring kumbaga maniningil tayo balang araw. So mga ganon. Minsan may mga ganon po or meron siyang interest na gustong makuha dun sa taong tinutulungan niya. So yan po, dapat hindi po mabahiran ayon kay Pablo ng mga ganong pag-iisip yung pagtulong natin sa kapwa. Tayo ba ay tumutulong dahil gusto talaga natin siyang tulungan o tumutulong tayo dahil meron tayong interest na pinangangalagaan? Medyo nagiging maingat ako sa pagbibigay ng example. Pero ng halimbawa, pero pinag-iisipan ko ano ba yung magandang halimbawa dito na dapat sa pagtulong is walang kondisyon. Tulungan talaga natin yung mga nangangailangan. Siguro isa sa ibigay ko na example o yung halimbawa is paano ba to? Ang hirap baka kasi may matamaan ako sa aking sasabihin o may masagasaan. Tayo ba ay tumutulong dahil balang araw sisingilin natin yung tinulungan natin? Para bang, diba tinulungan kita noon? So, ako naman ang tulungan mo ngayon. So, parang hindi maganda yan. Parang walang pure love of Christ pag ganun yung mga salitang narinig natin. O kung hindi man ay tutulungan ko to si pare kasi balang araw ako din ang hihingi ng tulong sa kanya. Okay lang naman siguro yung ganun. Pero parang nawawala yung purity nung pagtulong kapag ganun yung nasa sa isip natin. Bakit hindi na lang tayo tumulong? Kasi kailangan niya ng tulong. Para bang pag tumutulong tayo, nililista natin. Tumulong ako sa iyo. So, ganun po. Yun yung gusto kong ibahagi sa inyo na ang pagtulong dapat maging simple lamang. No strings attached, sabi nga sa English. Yun nga. Kasi minsan nakukurap na yung pag-iisip natin para sa pagtulong. Hindi naman po sa minamasama ko yung mga ginagawa ng ating mga
ibang content creator, pero nalulungkot lamang po ako na minsan tumutulong sila sa ibang tao para magkaroon ng content. Di ko po nila lahat kasi hindi ko po kayang basahin ang nilalaman ng mga puso nila. Pero wag naman sana na tumutulong sila para lang meron silang maipalabas or maganda po yun na naikakalat nila ang diwa ng pagtutulungan, pero sana wag na lang po mabahiran ng iba pang layunin yung pagtulong nila. So kung itutuloy natin yung mga sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto nitong panahong ito about patungkol sa pagtutulungan, binigyan din niya ng tagubilin ang mga taga-Korinto na maging matatag. Paano ba tayo maging matatag? So kung titingnan natin at pagpapatuloy dun sa pangalawang Korinto sa 12 kapitulo, siguro sa versikulo 9, sa 9, sinabi niya dito, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Lalim, di ba? Kaya't bagkos akong magpapamuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Hesukristo. Medyo malalim yung pagkaka-translate sa Tagalog. No? Pero kung titingnan natin doon, sinabi, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So minsan po, yung kalakasan natin is nanggagaling yun sa kahinaan. Doon po nagmumula yun. Lahat po ng mga naging malakas is dumaan din sila sa kahinaan. Pero dahil sa kapangyarihan o sa awa ng Panginoon, ay ang kahinaan po natin ay nagiging kalakasan din natin. Mga kapatid, ito po yung bagay na gusto kong maibahagi sa inyong gabi, sa inyo ngayong araw na ito. Nawa po ay makatulong ito sa inyong pag-aaral ng banal na kasulatan, lalong-lalo na po sa Come Follow Me. So kung titingnan po natin dito, maraming paksa na tinalakay si Pablo dito sa para sa linggong ito ng Come Follow Me. Doon lang po yung gusto kong tutukan patungkol sa pagbibigay ng masaya sa mga kapwa-tao natin. Pagbibigay para pairalin yung pagkakapantay-pantay sa mga miyembro ng simbahan. Kung alalahanin po natin ang City of Zion ni Enoch is meron silang isang puso, isang pag-iisip at isang gawa. So they are one heart and one mind. So and there are no poor among them. Ayan, so naalala ko na. So etong sinasabi ni Pablo is nakabase din dun sa City of Zion, na nagkakaisa sila sa puso at isipan at walang mahirap sa kanila. Medyo sa panahon natin, mahirap maabot, pero posible. Yung ganon. Kaya nga po, itinataguyod ang mga stakes dito sa buong mundo. No? Is para magkaroon po ng tinatawag na Stake of Zion. Ang mga miyembro is magkaisa sila at magkaroon ng pagkakapantay-pantay or equality. No? So, nagkakatugma po ito doon sa the people of Zion. Yun sinasabi ni Pablo. So, yun yung gusto kong i-connecta kanina, na
no? Konektado sila. Pagtataguyod ng sayon, pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay, walang mahirap, no? Hindi pwedeng, sinabi nga dun sa verse 13 saka 14 kanina nung pinahagi ko, hindi pwedeng ang isa ay sarap buhay at ang isa naman ay hirap na hirap sa pagtulong. Lahat po ay pantay-pantay. Kung merong may kasaganaan ng isa, ang isa ay magbabahagi. So, yan po yung kagandahan sa mga itinuro ni Pablo at mga punto na gusto ko pong maibahagi sa inyo ngayong linggong ito ng September 18 hanggang 24. Nawa po ay makatulong sa inyo at sa pagtuturo ninyo sa simbahan o sa mga pansarili ninyong pag-aaral itong mga bagay na binahagi ko sa inyo ngayong gabi. At alam ko po na si Jesucristo ay buhay. Alam ko po na ang pagkakaroon ng charity o yung pure love of Christ, ito po yung ugali or characteristic or pagkatao na hinahanap natin palagi or minimithi natin na maging katulad natin si Kristo. Na meron tayong galak or magalak na puso sa pagbibigay. At alam ko po na kung gagawin natin yan, hindi imposibleng makamit natin yung pagkakapantay-pantay sa isang city of Zion o sa isang state of Zion. At iniiwan ko po yan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So hanggang sa muli po, magkita-kita ulit tayo. Mag-upload ako ng podcast ba yung tawag dito, ng mga salita ng Panginoon na posibleng makatulong sa pag-aaral nyo sa scriptures. Ito po yung unang pagkakataon ko na gagawin ito, kaya medyo naninibago pa ako. Hindi ko pa alam yung mga punto na dapat kong pasukin, pero mananatili po ako dito sa salitang ito ng Tagalog o ng Filipino kasi ito yung lengguwahe na kung saan komportable ako na makapagsalita at makapagbahagi sa inyo. At isa pa, parang wala pa yata ako nakikita o naririnig na gumagawa ng ganito sa salitang Tagalog. Marami sa salitang English, sa wikang English, pero dito sa salitang Tagalog is bihira. O wala pa ako narinig. So, harinawa, makatulong ito dun sa mga taong medyo nahihirapan sa wikang English, gustong matuto at madagdagan ng kanilang kaalaman patungkol sa gospel. Hanggang sa muli po mga kapatid, magkita-kita tayo sa susunod na linggo at nawa po ay makatulong itong mga bagay nito sa inyong pag-aaral.